Hello sa lahat. May pinadala sa atin dito na galing pang San Fernando, La Union. So medyo malayo-layo na ito. Ang unit ni boss ay Cherry Aquatab Ultra. Ang sabi sa akin, ang issue daw nito, wala daw display at naipatingin niya na rin daw ito sa iba. So ito ngayon yung susubukan kong gawin. So makikita nyo dyan na kinabitan ko ito ng charger. Then makikita nyo dyan na wala itong lumabas sa display. Then kung mapapansin nyo, walang crack o wala pang basag yung LCD. Then sa charging rate, makikita na mayroon itong 2.0. So ibig sabihin, normal na gumagana yung mainboard. So, inopen ko na muna ito. Then, napansin ko dyan na hindi nakakonect yung flex ng desktop charger. Then, hindi rin naka-screw yung battery. Ang klase naman ng flex na nakakabit dito ay yung P30 M50. So, ang ginawa ko, itinesting ko yung pang-testing ko na flex cable. Then napansin ko na bitin ito. So nagtaka ako. Dahil first time ko lang maka-encounter ng ganito sa 67 na unit na ganitong model. Kaya ang ginawa ko, inalis ko muna yung screw at yung mainboard para umabot yung flex cable sa LCD. Then itines ko ito at makikita dyan na wala itong display na lumabas. So, dyan pa lang, naisip ko na posibleng may problema o sira na itong LCD. Bihira masira ang LCD nito, lalo na kung walang crack o walang basag. Maliban lang kung mabasa ito o mapagbaligtad ng connection. Sa 67 unit na ginawa ko, 2 beses pa lang ako naka-encounter na sira ang LCD. Ang madalas na nagiging problema kapag walang display, flex cable. So ang sunod na ginawa ko, itinesting ko yung mainboard niya dito sa LCD na pang testing ko para ma-test kung good pa yung backlight section ng mainboard. So makikita nyo dyan na nagkaroon ito ng display. So lumalabas talaga na sira yung LCD ng unit na ginagawa ko. Sunod naman, itinesting ko yung flex cable niya sa pang-test ko na may LCD at mainboard para ma-check kung good pa yung flex cable niya. At makikita nyo dyan na walang display na lumabas. So, ibig sabihin, sira yung LCD, then sira din yung flex cable. So, katakot-takot na gastusan ito pag ganito yung problema. Then ang ginawa ko, sinabi ko muna ito sa may-ari. Then pinatuloy ng may-ari yung pag-repair dito. So dahil sa estudyante yung may-ari, then malayo siya. At ewan ko, mabait yata ako nung time na yan. Binigyan ko na lang siya ng discount. Hindi sobrang laki, hindi sobrang liit. Ngayon, dumating na yung in-order ko na flex cable. So, ready na for transplant yung unit ni customer. Sa market, ang mabibili lang natin na flex cable ay yung BL2441. Then, dito sa flex cable na ito, maiksi ito ng mga around 2 to 3 or 4 mm. So, makikita nyo dyan na bitin ito. At kahit saan talaga kayo bumili, bitin talaga. Ang talagang pwede lang gawin dyan ay i-adjust yung board ng pababa. Ang alam ko, mayroon na akong video nun na kung paano ko kinabit yung mga nabibiling flex cable at kung paano ko in-adjust yung mainboard. Bale, ang mangyayari lang dito, papasok ng kaunti yung charging port.
Then kung halimbawang hindi ganong umaabot yung charger nyo, ang gagawin nyo lang, babawasan nyo lang ng kaunti gamit ang slasher o cutter. So hindi ko na masyadong pahabain itong video natin. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hayan hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay.